sinisisi, no, kung bakit din ang laki ng epekto niyan, no, sa kalidad ng edukasyon. No? Kasi yung teacher natin, no, kung hindi siya economically ay maayos yung kanyang kalagayan, no, hindi rin maayos, no, yung kanyang pagtutulong. Kasi iniisip mo yung pambayad niya ng kuryente, utang niya, no, yung pambayad niya sa bahay, everything. At kung iba ay ang ginagawa ay nag-sideline, no? So kapag nag-sideline na po si teacher, no, asahan po natin na hindi na siya naka-focus sa kanya pagtutulong. Kung ang sideline man niya ay pagtutulong din, asahan din po natin, no, na mas magaling siyang teacher doon sa private school, kung saan siya nag-sideline, kaysa dito sa DepEd dahil may security of tenure. May ganun po tayo. So medyo ano po yan, ma'am? Ako, admittedly, of course, no, it sounds like parang selfish, no? Or sabihin natin sectarian, no? Pero yan po talaga ang totoo, no? Ang aming patunay po dyan, yung name a country po, no, na mataas ang kalidad, no? Paayos ang sistema ng edukasyon, tingnan po natin sila. Maayos din ang kalagayan ng mga teacher nila. Finland is number 1, no? Number 1 din ang Finland, no? O kasama ang Finland sa pinakamatataas ang sahod ng mga teacher, no? Switzerland, Belgium, Luxembourg, no? Sa Southeast Asia, no? Pinakamataas ang sweldo ng teacher ng Singapore, no? Pinakamataas din ang education na quality ng Singapore, no? Vietnam, ganoon din po, meron silang social wages, no? Kahit sa Pilipinas, wala. No? Lahat na kailangan natin ay kinukuha natin sa sweldo nakakarampot sa Department of Education. Parang po, sapat po ba yung sahod ng mga guro? Hindi po. No? Meron kasi tayong, para sa amin po, no? yung usapin ng sweldo, dapat ay meron kaming tatlong panuntunan. No? Pinakamababaw dyan yung economics. No? Yung kaya ba na itong itawid, no, sa buhay mo versus cost of living, no, po, pinakamababaw sabi ko po. Kasi hindi ng problema ng lahat ng manggagawa, no, po. No, dapat, sabi sa ating saligang batas, dapat meron tayong right to living wage, no, po. Well, ganun din dapat ng mga teacher. No, po. Pangalawa po, no, yung tinatawag namin na based on qualifications and obligations po, no, nung trabaho namin, no, yung output. No? Ang qualification po ng teacher ay napakataas. No? Bago ka maging teacher, kailangan ikaw ay nag-aral, nakapatataong kurso, no, at ikaw ay licensed. No? Dapat pumasa ka sa licensure examination, no, ng PRC. Di ba? Pero ang sweldo niya ay pinakamababa among all the government professionals, kasama po yung teacher sa pinakamababang sweldo. No? At pag-ikinumpara natin yan sa iba, no, na nasa public service po. Halimbawa, congressman at senador. Di ba? Ang congressman po at senador or even presidente ng Pilipinas, lahat tayo baka ma-qualify. Di ba? Presidente ng Pilipinas, kailangan mo lang 40 years old. Di ba? 10 years naninirahan sa Pilipinas. Natural born citizen. Registered voter. At ang education qualification ay able to read and write. No? Yun lang po. Lahat po yan. No? Senador, congressman, mayor, di ba? Yun po. No? Yung mga, nagbabago-bago sa edad at sa residency requirement. No? But basically, no, yan lamang po. No? Teacher. Pero sana grade 33. No? Yung presidente ng Pilipinas, 31. Yung congressman, senador, di ba? Ang teacher nandun sa salary grade 11 kasama. No? So, yan po yung pangalawa na sinasabi namin. At pangatlo, no? Yung value ng profession po na ito sa lipunan. No? Yan yung pangatlo. Well, philosophical ito, di ba? Pero, lahat po, no, ng nagdaang society, no? Lahat po ng nagdaang sibilisasyon. Ang pinaka-naaalala po natin, maliban sa hari at emperor, no? Yung teacher. Di ba? Sa Greece. Pag nagtanong tayo, sinong naaalala natin sa Greece? Tatlong teacher agad maaalala natin eh. Di ba? Si
Plato, no? Si Aristotle, no? At saka si Socrates. Socrates, I'm sorry. Socrates, di ba? Ganun din, no? Sa China, sa ancient China, di ba? Maliban kina Shi Huangdi, no? Maaalala natin, Confucius, di ba? Mencius, Lao Tzu, di ba? Ganun din po yan, no? Kahit sa history po, no? Sa Biblia, di ba? Ang taas ng regard kay Jesus. Bakit? Ang tawag niya sa kanya, guro eh. Diba? So, yun po yun. No? So, at, well, sa modern society, alam po natin no, that this society no, is shaped na by its education system. Lahat po ng sosyedad. No? Walang umunlad na lipunan no, na hindi po maayos ang edukasyon. Na hindi marunong magsulat ang mga tao. No? Na hindi nag-aaral ang mga tao. Di ba? Eh, pag binalikan po natin yung South American Mesoamerican civilization, no? Yung Maya, yung Inca, no? Aztec, no? Diyan po, no? Sa South America at Central America, nakikita ko natin, they are literally, diba? Ganun po yun, no? So, walang lipunan po, no? At hindi matatransfer yung knowledge, no? Kung wala yung mga teacher, no? Kaya napaka-importante po. Yun po yung tatlo, no? Economics, no? Yung qualification at obligation ng mga teacher, at pangatlo po yung value ng teacher sa lipunan. Sir, so, ma'am, tingin namin yung pinagyayabang po ng ating gobyerno ngayon, 28,500 for the entry-level position, is not enough, of course. Sir, anong dahilan po na medyo mababang tingin ng gobyerno, ng lipunan sa mga teacher po na talagang napakahalaga po ng role nila? Tingin ko po sa Pilipinas na lang naman ganun eh. No? Hindi natin alam kung, kasi chicken and egg ito eh. Baka sabihin, hindi naman kayo talaga magagaling eh. Di ba? Kaya kasabihin namin, hindi naman kami binibigyan no, ng sapat no, na input para maging mas magaling kami. And take note po, lahat ng teacher, lalo na yung nagtuturo sa public, no, ay pumasa po yan sa standard ng gobyerno. Diba? Kaya magagaling na teacher po yan. No? Kaya gusto nyo pang itaas yung standard ng licensure exam, okay lang yan, pwede pa rin naman kami. No? Itaas nyo lang rin yung compensation. No? Kasi compensation po, parang ang sweldo, no? Napag-aralan ko po sa teacher ko, no? Sa economics, no? Ang sweldo, ito yung panlabas na anyo ng halaga. No? Presyo ito. No? Yung sweldo ay presyo. Parang kung magkano ang kilo ng manok or baboy o baka, no? Parang ganun din. No? Depende sa iyong lasa, depende sa iyong halaga, di ba? Mas mahal yung ginto kaysa bakal, di ba? Ganun din po yun. No? Kung ang presyo ng teacher ay, yung sweldo ng teacher ay pinakamababa among all the government professionals. Ibig sabihin, pinakamababa ka. No? Yun yung hindi namin ma-reconcile kasi at the same time, sinasabi ng gobyerno that teaching is the noblest of all professions. Yun po yung issue po. Paano po natin maitaas ang antas sa pagtingin ng gobyerno sa mga guro, sa profesyon? Well, kami po, dire-diretso yung aming advokasya, no, pinapakita namin, ano, na hindi ganito dapat yung kalagayan ng mga guro. Unti-unti naman to. No? Para nga sa amin, kahit itong kakarampot na sweldo na binigay ngayong 2024, no? Ng SSL 6, no? Ng ating Pangulong Marcos, no? Appreciated namin, no? Dinagdagan ng 1,500 yung sweldo namin, no? Napakaliit niyan, ano? Pero, well, ibig sabihin, alam ng gobyerno na kulang. Kaya dinagdagan nila. Pero kulang pa rin. No? So, anong gagawin natin? Dire-diretso lang. Dire-diretso lang po. Nasa ano po namin yan? Nandun po sa amin, no? Bilang mga advocates, no? Bilang mga lumalaban, no? Para dito. At yun din yung dahilan kung bakit po namin kailangan dagdagan natin yung mga mambabatas, no? Na totoo, no? Na tunay, no? Na mag-advocate at nakikipaglaban sa Kongreso, no? Halimbawa, para po sa kapakanan ng maliliit at ng mga manggagawa at ng mga guro. No? Yun nga po, problema,
sumisegue ako, no? Problema, yung party list nga po namin, denied ng COMELEC eh, di ba? Malakas ng loob namin, kahit dininay kami, nag-file pa rin kami ng nominees. No, dahil may appeal naman kami sa Supreme Court. Thank you po.